Sa mahabang pagmimisyon ng mga alagad at ganon din si Jesus, tila sila ay pagod na. Kaya inimbitahan ni Jesus ang mga alagad na magpunta sa ilang napuok upang hindi sila makita at malayo sila sa maraming tao, makapagpahinga naman at makapagdasal. Subalit kung paanong sila'y parang umiiwas ay nakita naman sila at sila'y sinundan pa ng napakaraming tao. Unang sinasabi sa ating mga kapatid na mabuting balita ay bawat taong napapagod ay may karapatang magpahinga. Maging ang Panginoon ay nagpapahinga sapagkat hindi naman tatagal ang ating katawan kung trabaho lang tayo ng trabaho. Dahil napapagod talaga ang ating isip, ang ating katawan. Pag hindi tayo nagkapagpahinga at na-recharge ng bagong energy, karaniwan ang ating mga desisyon ay magiging mali. Makakaapekto ito sa ating kapwa, kung kaya mahalaga na tayo'y malinaw ang pag-iisip at malakas ang ating katawan upang tayo ay makapaglingkod ng tapat at tama sa ating kapwa-tao. Meron tayong tinatawag na burnout kapag tayo sobra sa pagod at pagtatrabaho. Kaya nga merong gabi upang ipahinga natin ang ating katawan dahil kailangang mag-recharge uli ang ating buong katawan dahil sa following morning, sa umaga, magtatrabaho na naman tayo. Pero kakaiba naman itong si Jesus, yung napakalakas ng kanyang empathy at saka compassion sa mga tao. Kahit siya'y pagod, nagturo rin siya dahil nakita niya, nadama niya, yung dinadama ng mga tao, ang kanyang sabi para silang mga tupang walang pastol. Yung empathy, mga kapatid, ay nangangahulugan na nadarama natin ang dinarama o pinagdadaanan ng iba. At ito ay nagbubunga ng pakikiramay o yung tinatawag nating compassion. Nakikiisa tayo sa kalagayan ng iba at gumagawa tayo ng mga hakbang upang makatulong at makagawa ng mabuti sa kanila. At si Jesus ay punong-puno ng ganitong diwa. Sinasakripisyo niya ang kanyang karapatang magpahinga alang-alang sa kapakanan ng mga taong patuloy na tumatangkilik sa kanyang mga turo at aral. Hindi niya palalagpasin ang isang araw kapag may nakita siya na mga kahabag-habag, mga taong walang inaasahan, pagbibigyan niya ito. At ito ay napakahalagang pag-uugali at katangian ng isang Kristiyano. Tinatawag natin itong flexibility, karaniwan, na kahit anong sitwasyon tayo ay nakapag-a-adjust at nakagagawa ng mabuti. Kung kaya ngayon ay ibinibigay sa ating panuntunan ng mabuting balita upang tayo rin ay maging mapagkalinga sa kapwa, madama natin palagi ang kanilang sitwasyon, at huwag unahin palagi ang ating kapakanan. Ang unahin ang kapakanan ng ibang tao sa ating kapakanan ay parang taliwas sa mga pag-iisip ng tao sa mundo. Sapagkat sinasabi nila, bago ang iba, ako muna. Kailangan ko munang asikasuhin ang aking sariling mga pangailangan. Pero si Jesus, kakaiba talaga siya. Inuuna niya palagi ang kapakanan ng tao. At ito'y bunsod ng matinding pananalig at kanyang pagmamahal. Dahil ang taong hindi nagmamahal, hindi siya pwedeng lumabas sa kanyang sarili. He cannot get out of his way to reach out to others.
uunahin niya palagi ang kanyang sarili. Kaya, maliban sa tinatawag nating empathy and compassion, nandun din yung pag-ibig. Kasi pag wala yun, paano ka naman magre-reach out sa iba? Maaaring nadarama mo ang na kanilang nadarama at pinagdadaanan. Pero dahil hindi ka naman talaga ibinubunsod ng pag-ibig ng Espiritu ng Diyos, paano kang kikilos at tutugon sa pangangailangan ng iba at sabihin na para silang tupa na walang pastol. Dahil sa katagang ito, nag-reach out talaga ang Panginoon at ipinagpaliban niya ang kanyang pamamahinga at karapatang manalangin sa Ama. Pero sa maraming pagkakataon, kahit pagod si Jesus, gumigising pa rin siya ng maaga para manalangin dahil doon siya kumukuha ng enerhiya para sa kanyang ginagawang ministeryo para sa kapwa. Tulungan nawa tayo mga kapatid ng mahal na Birhen at ni Jesucristo na makakuha palagi ng enerhiya mula sa kanila upang tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa at makaabot lalo na sa mga taong higit na nangangailangan kaysa sa atin. Sana maisa-isang tabi din natin unti-unti ang ating mga sariling kapakanan para sa kapakanan ng kapwa sapagkat yun ang tunay na diwa ng pagiging Kristiyano. We should effort to be men and women for others. Dahil kung wala yung others, self lang talaga ang ating aasikasuhin. At sa kultura ng mundo ngayon, karaniwan ay pangsarili lamang ang inuuna at hindi nakadudugtong sa kapakanan ng iba.